Ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan, mga ka-GP natis. Kanina nababanggit ko po, itong si Harry Roque sa una nating mga topic. Pero, ngayon ang pag-uusapan natin ay itong si Royina Garma, mga kababayan, na napabalitang nandito na sa Pilipinas at ito ay tila na-deport, mga kababayan, pinadeport ng US. Ngayon, kung dahil ang kanyang asylum daw sa US ay na-deny, paano na ngayon mga kababayan kung si Garma ay na-deny? Dahil alam nyo naman po ang US, pagdating po sa usapin ng human rights, mga kababayan, mahigpit sila. 'Di ba? Hindi sila basta-basta pumapayag na yung mga kasangkot sa human rights violation ay napapawalang sala. Siyempre, the more na itong si Royina Garma ay may problema doon, kasangkot, siya po ay suspect din sa pagpatay kay Barayuga, mga kababayan, ay hindi po pinayagan ng US ito na magkaroon ng asylum doon. Si Harry Roque kaya, next na? Oh. So yan ang pag-usapan natin, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Oh. So ayon dito sa balita, ayon po dito, drug war whistleblower Royina Garma returns to PH after US detention. Kala ko nga mga kababayan talagang tuluyan ng tumakas ito eh, 'di ba? Syempre sa apply niya ng asylum, yan ay paraan ng pagtakas. Now, drug war whistleblower and former police officer Royina Garma returned to the Philippines on Saturday after nearly 10 months in the United States, the Bureau of Immigration confirmed. Mga kababayan, sabi dito, immigration spokesman Dana Sandoval said Garma arrived at about 7 p.m. and underwent standard arrival procedures like any other Filipino returning from abroad. Garma left the country in November 2024, days after publicly confirming the existence of former President Rodrigo Duterte, so-called Davao Death Squad, and the reward system tied to his bloody drug war. Eto dito, she was apprehended upon arrival in San Francisco and detained at the South Louisiana Immigration and Custom Enforcement, or ICE, Processing Center while seeking political asylum. Kaya lang, her asylum bid was denied and she was placed under US custody for 8 months before return. Yari ka! Ayan na mga kababayan. 'Di ba? Sabi ko nga po nung una, kapag dumikit ka sa mga Duterte, masisira ang buhay mo. Wala daw buhay sa US para kay Garma. Kumbaga mga kababayan, syempre nga naman, hindi nila ipa-priority, 'di ba? Ang isang tao, hindi nila pagbibigyan ng asylum, yung mga kagaya ni Garma. Mga kababayan, kahit sabihin natin na umamin si Garma sa kanyang mga kasalanan, pero kaya ba nung ibalik ang mga buhay ng mga namatay? Kaya ba nung ibalik yung buhay, mga kababayan, ng mga nawalan ng pamilya? 'Di ba? Yung may mga pangarap sa buhay. Oh. Lumalabas lang dito na patas, mga kababayan. Tinitingnang mabuti, pinag-aaralang mabuti ng US government kung ang mga ito ay pagbibigyan ba nila. So, syempre, dahil na-deny, isa lang ang ano natin dito. Isa lang ang masasabi natin na kung saan po, mga kababayan, ay hindi po sapat, hindi naniniwala yung US government sa mga alibay or pagpapaliwanag nitong si Garma. Kasi tatanungin ka dyan eh. 'Di ba? Tatanungin ka dyan, kailangan makonvince mo sila na ikaw, mga kababayan, bakit ka nagbibid ng asylum? 'Di ba? Kailangan makonvince mo sila na ikaw ba ay may threat sa buhay mo? Mayroon ka bang ginawang mali or wala? Pag ikaw may threat sa buhay, tapos mga kababayan, yung buhay mo, 'di ba? May threat ka sa buhay. Tapos tipong wala ka ng matakbuhan dahil
Nakikita mo yung bansa na pinanggalingan mo, mga ka-GP Natics, ay tipong, di ba? Wala na. Wala nang saysay, wala nang patutunguhan, walang direksyon. Puro patayan, ganito, ganyan. Oh, pero kay Garma, dahil siguro, nabalitaan nila, ikaw pala ay dating PCSO black, ganito. Tapos nasangkot ka sa isang krimen. Inamin mo din yung death squad ay totoo. Inamin mo rin na merong reward system. Sa pagkakataong ito, mga kababayan, tama. Ibinibigay talaga ng ating langit, 'di ba? Na ganito maparusahan at pagdusahan ng mga taong nagkamali ang kanilang pagkakamali. Siguro sa susunod si Harry Roque na ang susunod nating makikita. Oh. Wala daw buhay. Nakarma si Garma. Maari, mga kababayan, nakarma si Garma. Uy, GP, karma bang masasabi yun? Ay, umami naman yung tao, nakipagtulungan naman sa ating gobyerno. Oo, mga kababayan, nakipagtulungan sa ating gobyerno. Pero kung iisipin natin, nung una, they tried to flight. Diba? They tried to, tawag dito, gusto nilang tumakas. Gusto nilang lumayo, mga kababayan, sa kanilang mga kasalanan. Remember nyo? Una niyang punta ay pumunta muna ito sa Japan. Tapos, along the way, pupunta ng US, mga kababayan, ay hindi pinatuloy. 'Di ba? Pinabalik siya dito sa Pilipinas. Tapos, nung siya po ay umamin na, dahil siguro na-corner na. Saka biglang nagsalita. Nung nagsalita na siya, biglang nabalitaan natin sa US na naman at nagsisik ng asylum. Tapos sinuli siya doon, mga kababayan. Mahigpit sila dyan pagdating po sa tinatawag nating kaso ng human rights. Kung natatandaan nyo, si Bato de la Rosa, mga kababayan, ay hindi makapasok sa US. Si Digong hindi rin makakapasok sa US kasi may mga kaso sila ng human rights violation. 'Di ba? So kung sino yung mga magtatangka na mayroong mga kaso ng mga ganon, wag na kayong umasa. Sigurado, iuulat at iuulat kayo at siguradong mahuhuli kayo. 'Di ba? Tungkol sa donasyon, pwede siguro kung yung nag-donate ay walang connection. Pwede po. Mga kababayan, Asuncion Peredo, ang pinag-uusapan natin dito, kaya sila kinakasuhan o kaya po sila iniimbestigahan dahil yung kontraktor nila ay meron pong kontrata sa gobyerno. Pero pag ito naman po ay wala pong problema yon. Pero pag ikaw ay nakaupo na, nanalo ka na, tapos tumanggap ka po ng regalo, pera or kind, yan po ay bawal din. 'Di ba? Iba namang pong usapan 'yun. Hoy, Nino Barsaga, si Boss Nino ba 'to? Abangan, may lulutang na ex-DPWH ASEC na titistigo. Oy! Ayos 'yan. Kung totoo 'yan hindi ko alam kung si Nino Barsaga talaga ito o niloloko tayo ni Cap. 'Di ba? Baka hindi ito yung tunay na Cap, mga kababayan. Tingnan nga natin kung si Cap ba talaga ito. Kap, baka niloloko mo lang kami puntahan ko lang, mga kababayan. Para malaman ko lang kung si Kap nga ito. Go to channel. Oy, si Kap nga! Oy! Talaga naman, si Kap nga. Dinalaw tayo ng isang Nino Barsaga, mga kababayan. Salamat boss. Saludo talaga ako dyan kay Nino Barsaga, lagi niya akong pinapatawa Lulutang na ex-DPWH ASEC na titistigo. Nako, mga kababayan, kaabang-abang yan Boss, salamat sa'yo. Lods Nino Barsaga.
Sabi ni Alma Amat, dapat idol lahat sila makarma, yung mga magnanakaw at kriminal. Mga kababayan, hayaan nyo po, 'di ba? Wala man perpektong gobyerno, pero ang kagandahan ay merong mga napaparusahan at nabubungkat yung mga katiwalian na nangyayari ngayon. Hindi po katulad nung dati, 'di ba? Nagmimistulang parang multo ang lahat. Oh. Sabi nilang abangan natin sa Senate si Garma, tiyak ipapatawag yan ni Zen Marcoleta, kabahan na sila. Oh. Si Marcoleta ba ang magpapatawag? Oh. Bawal pumasok sa US sa mga human rights violator, sabi ni Ode Lennon. Tama, mga kababayan, bawal pumasok sa US ang mga human rights violators. Dahil sigurado, matik yun mga ka-GP. Matik na itong mga to ay uhulihin talaga. Pagpasok mo pa lang dyan, huli ka na. Diba? Interrogation ka agad. Hindi ka basta-basta makakawala, mga kababayan. Kaya takot ang mga magsipasok, yung mga ano dyan eh. Takot sila, kahit si Robin, takot dyan eh. Kita nyo sila Bongo, hindi rin nagpupunta dyan. Hindi rin nagpupunta dyan sila Bato. Halak ka. Oh, 'di ba? Kasi alam nila may mga kasalanan sila eh. Walang utang na di pinagbabayaran. Tama, mga kababayan. Kahit nga utang na loob eh, binabayaran lagi eh. Kaya tayo napapahamak. Sabi ni Joey Claude, dami na nga na-deport dito. Nasa US ka ngayon, Sir Joey, no? Dapat lang din yan. Dapat nga rito rin mga kababayan eh. 'Di ba? Lahat sana na may mga problema or kasong kriminal, human rights violation, mga kababayan, dapat ginagawa dito sa mga to, 'di ba? Tinatapon doon sa doon sa isla ng mga may kumakain ng mga tao. 'Di ba? Oh. Sabi ni boss ninyo, totally ito ex-DPWH ASEC. Sinibak ni Digong dahil nabuking ng ex-ASEC yung katiwalian sa DPWH ng mga alagad ni Digong kaya sinibak siya. Oy, mga kababayan, yan ba yung may katungkulan, hindi, iba pa yon, iba pa pala yung naiisip ko. Meron kasi dati rin na sinibak si Digong, mga kababayan, dahil may procurement din dito sa sa ibayong dagat, yung kagamitan ng mga natin, ng mga Navy natin. Tapos ayaw pirmahan, sinibak yung na yon, yung officer na yon, mga kababayan. ASEC din ata yon or USEC. Sinibak siya ngayon or secretary, nakalimutan ko na, hindi ko matandaan yung eksakto na kanyang posisyon. Sinibak ito at pinalitan at yun ang pinapirma nila para sila po ay makabili ng tawag dito, refurbish na sasakyan, na barko. Iba daw yung kaya Sir Nino. Tama, iba. Oo. Ma'am Florida Greenfield, long time no see. I don't care po na maraming nagsasabing baliw ako sa mga ayaw naniniwala. Nagsasabi lang po ng totoo. Sino nagsasabi na baliw ka, Lace Classic? Aawayin ko! Diba? Aawayin ko. Nako, mga kababayan, abangan natin yung sinasabi ni Boss Nino Barsaga. So, ito ay Boss Nino, lalabas ito sa Senate. Sana sa Congress muna. Pero I don't care, kahit saan ito lumabas, mga kababayan. Sana both houses, 'di ba? Upper house, lower house, ay ipatawag itong ex-ASEC na ito na sinasabi mo, na sinibak ng panahon ni Digong. 'Di ba? Malamang, mga kababayan, ASEC daw eh. Di ASEC ni Villar. 'Di ba? Sinibak kasi walang balato si Digong. Hindi, baka ayaw pumirma. 'Di ba? Sinibak siya as ASEC ng DPWH mga 2018. Kababata ito ng solid na alagad ng bata ni Digong. Naku po! Matindi ito. Grabe kasi yung mga yan. Kung magnakaw sila dahilan ng mabagal na pag-unlad ng bansa, yung
mga dayok-yok na yan, nasa kanila ng pera na panggawa or pang projects tinatago nila. Panggastos po. Hindi lang Ma'am Marjorie na itinatago nila. Actually, pinapatago nila yung iba dun sa kanilang mga kabit. Diba? Yung iba dyan, maluluho. O kita mo, yung isa nga, nagsusugal eh. Diba? Oh. Yung iba dyan, pinapatago sa kabit. Pinapapagawa ng bahay ng kabit, pang-kotse ng kabit, pang-abroad ng kabit. Oh, bahala na kayo dyan kung ano pa yung maiisip ninyo. Please, ikulong na lahat ng mga senador at mga congressman at abolish ang Supreme Court. Huwag naman i-abolish ang Supreme Court, kayo naman. Sana sa lower house mas magaling magsiyasat. Muslim ito, asik na ito. Uy, parang kilala ko na yan, boss ninyo ah. Pero, siguraduhin ko muna. Oh. Mamaya papunsalan kahit ilang dekada na mga nandito sa Amerika pag may kaso hulihin ng ICE at deport. Mga jump ship, daming Pinoy na deport dyan sa Pinas kahit kasal sa Citizen National. Bye na muna, halos midnight na dito, masira school bus complexion ko, schoolboy pala. Salamat, Joya Claude. At buti naglabasan na lahat ng kalokohan nila. Joel is Lord, ang mahal pala ng mga relo niya. Kaya nga eh, di ba? Hindi man lang binigyan, mga kababayan, si boss ninyo Barsaga. Anyway, mga ka-GP Natics, next topic tayo at pag-usapan naman natin. Harry Roque, magandang-ganda ka na ha? Baka mamaya